Okay, so next commenter naman tayo. Nanggaling kay, wait. Anton sinasabi niya? Matyache-buretya nga lang siya, no? Una pa lang, maboboard ka na. Ikaw naman, ikaw lang nagsabi niyan. Ikaw kaya dito? Hi everyone, Crisel Morales here. Welcome back sa ating YouTube channel. It's another productive and wonderful day and feeling good na nandito na naman ako sa harap ng camera nito, and I believe that you are behind the camera. And masaya naman ako kasi alam ko na nandyan kayo, those who are consistently watching and trusting our videos. Maraming salamat sa inyong lahat. And today, napuno po ang ating comment section ng mga comments ninyo, queries ninyo. So, itatakal natin to ngayon. I've decided na i-video na lang siya rather than sasagutin ko one by one. Pero meron din naman yung sinagot ko talaga one by one. But sabi ko, I thought of creating a content na lang wherein I'm going to tackle or cater some of your queries para kung ano man yung ma-share ko sa inyo, mapanood din ng iba. Okay, ang first comment na babasahin natin ay nanggaling kay Jomar Manaog. Sabi niya, hello ma'am, any insight? Sandali, nabubulol ako. Okay, hold on. Okay, ulitin natin na. Take 2. Sabi ni Jomar, hello ma'am, any insight po sa cash advance na feature ng Union Bank sa Rewards Platinum nila? Thank you. Okay, so he is asking, si Jomar is asking kung meron tayong insights or any idea on the cash advance of Union Bank Rewards Platinum credit card. Okay, Jomar, as usual, ang cash advance ni Union Bank ay merong fee na 200 pesos. So, in all credit cards, yan yung pinaka basic amount na china-charge sa atin whenever we do the cash advance. So, ibig sabihin, kapag nag-cash advance ka 3 times, so, i-charge ka ni bangko ng 600 for that certain period. It doesn't matter kung within 1 week yan, or within 2 weeks, or within 1 month. Basta, in every transaction, you are being charged with 200 pesos. Aside from that, merong kang babayarang interest or tinatawag nating finance charge ni bangko, which is 2.9%. So, I have observed na mas mababa si Union Bank when it comes to finance charge kasi other banks are charging already 3%. Pero kay Union Bank, it's 2.9% lang. So, at least mas mura siya ng 0.1%. So, ang interest or ang finance charge is being added to your bill from the very day or the very moment na ginawa mo yung cash advance. So, halimbawa, nag-cash advance ka today, so na-charge ka na ng 2.9% na finance charge. Ibig sabihin nun na kahit ibalik mo pa yung kinash advance mo after 3 days, meron ka ng interest na 2.9. Kasi nga, mag-uumpisang mag-reflect yung interest from the very moment that you do the cash advance until the time that you will be able to pay it in full. So, ganun ang cash advance. Kaya, nakakaloka. Diba? So, yan. At least may idea ka dito, Jomar, just in case you plan to do the cash advance from the Union Bank Rewards Platinum Credit Card. Okay, so dito naman tayo sa mga comments na nakakagaan ng feeling, no? Kasi gustong-gusto ko yung at least na-inspire naman ako kahit papano. Kasi alam nyo, hindi basta-basta umupo dito, no? At magsalita, gumawa ng content. Mahirap yon. Unang-una pa lang naiisipin mo kung anong idadamit mo. Kasi kung maari, ayokong doblehin or gamitin ulit yung mga damit or blouses na nagamit ko na previously kasi baka malito yung viewer. Baka akala, pag inulit ko yung damit ko, baka akala yung video today, yun yung napanood niya previously. Kasi nga,
pareho yung attire o pareho yung damit. Mga ganung instances. So, parang imagination ko lang naman. Pero, I'm trying my best na sana, kung pwede, hindi maulit yung mga damit ko. Kaya, dun pa lang, mahirap na, no? Okay, so dito tayo sa mga nakaka-inspire na comments. Ang galing naman kay Aida Brigole. So, Aida, maraming salamat sa comment mo. At sabi niya, thank you so much for sharing your experience. Wow, maraming salamat din. Yung thank you na statement, pag narinig ko yun or nabasa ko yun, tama na sa akin yun. Okay na sa akin yun para ma-inspire ako for the whole day. O diba? Kita nyo naman. So maraming salamat sa iyo, Aida. And here is another nakaka-inspire na comment na nanggaling naman kay Jeresis. Sandali. Careful tayo sa pag-pronounce ng mga names nila. Baka magkamali ako. Pasensya na ha. I'll try my best para basahin siya ng tama. Jeresias or Jeresis, whichever, pasensya ka na kung hindi ko nabigkas ng tama yung pangalan mo. Pero maraming salamat sa pagda-drop by sa ating YouTube channel. Kung nag-subscribe ka, maraming salamat din. At kung nilike mo or shinare mo ang video na to o ang video na kung saan ka nag-comment, maraming salamat. At eto ang sabi ni Jerry na lang for short. Thank you for your videos, knowledge that stand the test of time on being a responsible holder of a credit card. So maraming salamat, Cherry. That alone inspired me so much already. Alam mo yon, I'm trying to love. Nakaka-inlove talagang magbasa ng ganito. Thank you. You have inspired me. Alam mo, simple. Alam mo yung mga statement na ganon is more of value than any amount of money. Diba? Sino nakaka-relate sa akin? Thank you so much, Jerry Sayas or Jerry Cs. Okay, so dito naman tayo sa mga comments na talagang nangangailangan ng kasagutan. Okay, so sabi ni user YP8TZ, ang haba ng name mo. Hindi ko nababasahin lahat yan dahil mahaba siya. Okay, sabi niya, hello po, ask ko lang, kagagamit ko lang po last Sunday or last day ata ito. Yung CC ko, then wala pa pong SOA. Gusto ko na po sanang bayaran. Ang outstanding balance lang po. Okay, so siguro ang ibig sabihin, nagamit niya yung CC niya and then wala pa yung SOA, gusto na niyang magbayad. In short, gusto na niyang magbayad. Okay, ang masasabi ko sa iyo, user YP8TZ2 is this one. Antayin mo na ibigay sa'yo ni bangko yung statement of account mo. Or, in order for you na ma-monitor yung mga transactions mo, you can go to your mobile app. Nandun sa transaction history ang lahat ng mga trinansact mo. And pwede mo na rin computein kung magkano yung mga nagastos mo. And then, if you would like to pay in advance, pwede rin. Pero mas maayos na hintayin mo yung SOA para hindi ka malito. Okay, yung SOA, pinapadala sa'yo ni bangko. Meron kasing tinatawag tayong statement date. At yung statement date, nakasulat yon doon sa fine print na binigay sa'yo ni bangko nung dineliver sa'yo ang credit card mo. So, balikan mo yung fine print kasi nakalagay doon yung statement date. Yung statement date is yung araw kung saan i-release sa'yo through email yung iyong SOA or statement of account. So doon, makikita mo na kung magkano yung outstanding balance mo. Okay, so maraming salamat, user YP. Thank you. Okay, another comment na nanggaling naman kay Netsky. Under doon sa video ko na, do you really need to credit cards from a certain bank? Okay, so sabi ni Netsky, nabubulol ang yung lola. Okay, sabi niya, pwede bang i-cut yung isa po? Okay, siguro dalawa yung credit card niya and then tinatanong kung pwedeng mag-close na lang yung account niya sa isang credit card. Pwede naman. Pero meron kasi tayong requirement sa pagpapaklose ng credit card. Kailangan bayad lahat ang mga outstanding balances natin. Walang natitira. Kasi hindi i-approve ni bangko yung pagka-close ng account mo kapag meron ka pang outstanding balance. Ngayon, kapag fully paid na lahat, then tawagan mo na si bangko or visit your bank kung gusto mo para makausap ang ating customer service representative of that certain bank and then sabihin mo sa kanya yung iyong interest
or intent to close your account. Kung tinatanong kung anong valid reason, edi magbigay ka. Ano ba kasi ang valid reason mo? Bakit mo i-close yung isa mong credit card? Kung based dito sa video natin, I've given you and laid you all the reasons why you should retain only few credit cards, maybe 1 or 2. Then, kung yun yung reason mo kung bakit mo i-close yung isa mong credit card, well and good. Pero kapag kaya mo kasing i-maintain yung 2 credit cards, pwede naman. Kapag hindi talaga, then pwedeng ipa-close yung isa mong credit card. Okay, so maraming salamat, Let's-Key. Thank you so much from the bottom of my heart. Okay, so another query naman ang galing kay Aristonde de Guzman. Okay, sabi niya, ma'am, di pa ako full payment. Hindi pa siya nakapag-full payment. Kaso block na ang account ko. Papasok pa kaya ang payment ko kasi full ko na. Okay, so full payment ko na. Parang ganun siguro yung ibig sabihin. Okay, so Aristonde, na-block na kasi siguro na over limit ka na. Kailangan i-block na niya para hindi mo magamit yung card mo. Or kung hindi naman, meron kang outstanding balance, unpaid. So, yung sabi mo kanina na blinak ni card, okay lang yan. For your own good. Ngayon, kapag plano mong bayaran in full, then go ahead. Kasi once na nabayaran mo yan, magre-replenish yung iyong credit limit. Ibig sabihin, babalik ulit siya doon sa original na credit limit na binigay ni bangko sa'yo. So, makikita mo sa mobile app na kung halimbawang 20,000 yung credit limit mo, pag binayaran mo yan in full, kasi halimbawa, nagamit mo lahat yung 20,000 at babayaran mo na siya in full, magre-reflect or makikita mo na nandun ulit yung credit limit mo kasi nag-replenish na siya. So, it's okay. Bayaran mo na siya in full para at least pwede mong magamit ulit. Okay, so maraming salamat, Aristonde. Okay, so next commenter naman tayo nanggaling kay Anton sinasabi niya. Matyatsya-buratya nga lang siya, no? Una pa lang maboboard ka na. Ikaw naman, ikaw lang nagsabi niyan. Ikaw kaya dito? Ay nako, nakakaloka. Okay, huwag mo nang basahin kasi yon. Malay ko ba na yun ang sinabi niya. Pero anyway, pasensya na. Nainis ako. Tikon. Pero ang dami ko na rin nababasang mga bashings kasi. And nakakasakit din naman ng damdamin talaga. Ano yung sinabi niya? Matyeche-boreche. Sorry. Okay, ganito na lang. Kapag ayaw mo, edi lumipat ka sa ibang videos ko. Okay? Pero wag kang aalis sa channel ko na hindi ka manonood ng ibang videos. So maraming salamat pa din kahit ganon. Okay, so thank you everyone for dropping by at for being with me in this video. Maraming salamat. And hanggang dito na lamang po muna tayo. Thank you so much sa lahat po ng nanonood, those who are dropping their comments, especially those very inspiring. Thank you so much. At saka dun sa mga nag-iwan ng kanilang mga comments, maraming salamat din. You are boosting the knowledge that I have, including the wisdom that has been earned through the years.